Sa umaga pong ito, ang mensahe na kung saan ay nilalaan sa atin ng Diyos ay patungkol sa kabutihan. Sabihin nga po natin, goodness, kabutihan. Kabutihan na ating naranasan at patuloy na nararanasan mula sa ating Diyos na nais niya ay iparanas din natin sa ating mga kapwa. Kapag sinabi na goodness o kapag pinag-usapan yung tinatawag na kabutihan, it is something that we do for others. Ito'y pangkalahatan, ito'y mga bagay na kung saan ay ginagawa natin para sa kapakanan ng iba, sukdo lang yung kapakanan natin ay mabawasan. Kaya kanina sa mensahe sa bibing ni Sister Jezreel, na nakita natin kung paano yung babaeng balo ay ibinigay yung kanyang lahat para yung kabutihan ng kanyang puso ay mahayag. At yung bagay na yun ay isang nasasabi natin na hindi karaniwan. Yon ay isang extraordinary na kapahayagan o pagpapahayag ng tinatawag na kabutihan ng puso ng ating kapwa. Alam niyo po, noon pa man, maging hanggang sa kasalukuyan at mga sa panahong darating, lalo tigit sa panahon ng krisis na katulad ng nararanasan natin sa ngayon, nakatutuwa na makakita tayo ng mga tao, mga iba't ibang uri ng tao na nagpapakita ng tinatawag na kabutihan ng loob o yung tinatawag na heroic acts. Nariyan yung ating very popular na sinusuportahan natin at kinikilala natin, yung ating mga frontliners, di ba? Mga frontliners, kasama na rin yung mga sinaunang panahon, yung ating mga heroes, yung mga bayani natin. Na ang ginawa nila, kaya sila naturingan ng mga heroes, ay dahil dun sa mga kakaibang ginawa nila para sa kapwa. Sila ay nagsakripisyo, sila ay hindi umiwas sa responsibilidad, sukdo lang yung kanilang sarili ay mawalan para yung iba ay magkaroon. Meron dyan na mga nagbigay ng kanilang salapi. Sa ngayon, ito yung nakikita natin at nararanasan natin sa buong mundo man. Marami ang nagbibigay ng salapi bilang tulong sa mga tao na nangangailangan ng pagkain at mga kung ano pang bagay na kailangan sa buhay. Na siyempre, kapag pinag-usapan yung pagbibigay ng salapi o ng pera, hindi naman ang pinag-uusapan dito ay meron ka ba o mayaman ka ba. Kasi maraming kahit walang-wala, gaya kanina ng ating narinig sa mensahe na babaeng balo, walang-wala siya pero kung ano yung meron siya, ibinigay pa niya. At hindi rin naman assurance o kasiguraduhan na kung ang isang tao ay napakayaman, siya ay magiging mapagbigay, di ba? Hindi naman lahat ng ganon. Kaya salamat sa mga sagana na sila ay nagbibigay ng kanilang salapi para makatulong sa mga nangangailangan, di ba? Meron dyan na iniwang pansamantala ang kanilang pamilya para magampanan yung tungkulin ng makikinabang ay ang iba, gaya ng mga nasa frontliners, di ba? Yung mga yan ay may mga iniwang pansamantala ang kanilang mga pamilya, mga mahal sa buhay. Kaya yung napanood ko nung nakaraan sa TV, yung anak ay nag-birthday, wala yung ama, pero siyempre nalulungkot yung bata, pero kinakailangan na magsakripisyo yung ama dahil nga dun sa may tinutugunan siya na pangangailangan ng ibang tao. Inilalaan niya yung katawan niya kapag siya ay kapag ang mga nasa front lines na yan ay whether nasa duty, nasa ospital o nasa mga checkpoints, tinitiis nila yung pagod, di ba? Hindi naman madali ang pumunta sa ospital na meron bilang frontliner at hindi rin madali na ikaw ay nasa checkpoint, di ba? Yung mga ginagamit sa checkpoint. Dahil unang-una, napakainit kapag araw at minsan naman napakalamig sa gabi, lalo na kung umuulan pa. At ang isang kalulungkot, di ba, dyan sa mga tumutulong na yan, na mga nasa frontliners na yan, nasa frontline na yan, nakakarinig pa sila ng mga negatibo, ng mga salita mula sa mga tao na kanila namang tinutulungan, kaya nila ito ginagawa. At ang isa pa nga sa extreme na nangyayari sa mga tao na gumagawa ng kabutihan para sa kanyang kapwa, yung sukdo lang ang kanyang buhay ay mawala, di ba? Nakalulungkot na isipin na maraming mga doktor, mga nurses, mga volunteers, whether private or government, national, local, municipal, maging sa level ng barangay,
na sila ay nawala ng buhay, di ba? Nawala dahil do sa tinatawag na pagsasagawa ng tinatawag na heroic acts, yung kabutihan na ginawa nila para sa kapakanan ng kanilang kapwa. Gaya na sinabi ko kanina, noon at ngayon, yung mga taong may ganong kakaiba na mga pag-uugali, yung kabutihan ng loob, sila yung mga itinuturing na mga bayani o yung mga heroes. Sila ay mga maituturing para sa akin, sila yung mga kakatwat. Yung mga heroic acts na yan, yung mga heroes na yan, ay mga kakatwa. Bakit? Kakaiba kasi hindi normal sa tao na ibigay niya ang sarili niya para sa iba. Kaya kapag binilang mo ang dami ng mga tao na nagsasakripisyo o yung tinatawag na gumagawa ng kabayanihan, ilan yan. Kasi bakit? Ano ba yung normal? Ang normal kasi sa tao ay kung ano yung kanyang mapapala, kung ano yung kanyang mapapakinabang. Uunahin muna yung sarili bago yung iba, di ba? Ganun na naging kaisipan ng marami. Kaya tuloy kakaiba yung mga tao na gumagawa ng para sa iba, sukdo lang mawala yung para sa sarili. Kaya ang tawag doon, heroic. Sa Biblia, siyempre, punong-puno ng mga tinatawag na heroic acts, yung kabutihan ng loob. Bukod sa napakaraming ginawa ng ating Diyos patungkol sa kanyang kabutihan sa tao, meron din ang tao na nagpakita ng kabutihan sa kanyang kapwa. Ito yung very popular na mababasa natin kasaysayan sa Biblia na ito'y talinhaga, parabola na kung saan ay ikinuwento ng ating Panginoong Sus. Ito yung tinatawag na mabuting Samaritano, Good Samaritan. Alam niyo po, pag binanggit yung tinatawag na Good Samaritan, maging sa mga ka-Christian man, sa buong mundo, maging sa iba kahit na hindi ka-Christian man, popular na popular yung tinatawag na Good Samaritan. Hindi dahil doon sa ordinaryo na kanyang ginawa, kundi dahil doon sa extraordinary, doon sa hindi normal na kanyang ginawa. Ang tinutukoy dito, yung paggawa ng mabuti para sa kanyang kapwa. Alam nyo, gaya sinabi ko nga kanina, ito yung ating pag-uusapan sa ngayon. Mahirap sa isang tao gumawa ng hindi karaniwan. Yung hindi niya kinamulatan o yung hindi ito yung nagbibigay sa kanya ng kasayahan. Yung siya ay gumawa para sa iba. Sukdo lang yung sarili niya ay magsakripisyo o mahirapan. Ang ginawa ng Good Samaritan, ang hinahanap ng Diyos sa ating kapanahunan. Yung ginawa ng mabuting Samaritano, yan din ang nais ng Diyos na makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Sigurado po yan. Sa buhay natin, meron ako, masasabi ko na nakasisigurado ako. Nakasisigurado ako sa ngayon sa sinasabi ng Biblia na ako'y may kaligtasan. Tayo po ba'y nakasisigurado na meron tayong kaligtasan? Ako ba'y nakasisigurado sa aking calling? Kung ano man yung pagkatawag sa akin ng Diyos, ako po'y may katiyakan dyan. At ako rin po ay may katiyakan sa aking sarili. Kaya ko sagutin yung aking sarili na ako'y may puso rin para sa kapwa, gaya ng marami nating mga kamanggagawa. At ang isa sa napakahalaga na may i-assure ko, masisigurado ko, kung paano ang ating Diyos nung unang panahon pa man, hanggang sa panahon ng mabuting Samaritano, kaya ito ay kanyang ikinuwento, upang bigyan ng diin ang kahalagahan na hanggang sa ngayon ang ating Diyos ay naghahanap ng ugaling mabuting Samaritano o yung tinatawag na merong tinatawag na heroic acts. Kaya sa umagang ito, ang linya ng ating pinag-uusapan ay yung God is still looking for heroes. Sa Lucas 10:30 hanggang 37, ito po yung kasaysayan na ikinuwento ng ating Panginoong Sus patungkol nga doon sa mabuting Samaritano. Nais ko po na ito'y basahin para po sa ating pagka-recall sa kasaysayan at sa kapakanan ng mga hindi masyadong pamilyar dito sa istorya nito. Sa Lucas 10:30 hanggang 37, sabi po, sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, binubaran, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ng isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay,
lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis dito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pila ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbabalik ko. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya, tugon ang dalubhasa sa kautusan. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, bumayo ka at gayon din ang gawin mo. Ang kasaysayan po na ito ng mabuting Samaritano, sa pagkaalam po ng marami, ito po'y, gaya ng sinabi ko kanina sa umpisa, ito'y kasaysayan sa Biblia na halos sa buong mundo ay ito'y alam itong pangyayaring ito. Bagaman ito'y kasaysayan na kung saan ay marami ang natutuwa at na-encourage, pero siyempre ito'y kasaysayan na pinakitaan natin ang tinatawag na negatibo at positibo. Kasi bakit? Dito sa istoryang to, dito nakita natin yung kung paano may mga masasamang tao na handang manakit, magnakaw, puminsala sa kapwa, sukdulang ikamatay, makuha lamang yung kanilang pakinabang. Di ba? Diyan natin nakikita. At diyan din natin nakita yung tinatawag na compassion naman ng tao at yung pangangalaga ng kapwa-tao sa ating kapwa rin naman. Kaya makikita nyo doon yung positive and negative side ng tao. Ito ay nagtuturo, itong kasaysayan na ito, ay nagtuturo sa atin kung paano yung ating buhay spiritual, yung ating social, at maging yung kung anong lahi tayo nabibilang, ito ay hindi dapat maging hadlang upang yung ating pag-ibig sa ating kapwa ay ating mapahayag. Wala itong limit. Katunayan nga, kaya ito popular, maraming mga ospital, eskwelahan, at iba't ibang institusyon ang ipinangalan dito sa tinatawag na Good Samaritan. Di ba? May mga batas na ginawa ang mga iba't ibang uri ng gobyerno, pamahalaan, bansa, na ito'y ginawang batas upang idiin o bigyang ipuso tinatawag na kabutihan ng kapwa sa kanyang kapwa din naman. Kaya ito'y kasaysayan na kung saan ay tunay na apply sa tunay na buhay noon at maging hanggang sa kasalukuyan. Dito babalikan natin yung ating binasa. Sabi rito sa istorya, yung biktima, iyon yung tao na nangangailangan ng tulong. Kasi bakit nga po siya nangangailangan ng tulong? Sabi doon, siya ay habang papauwi o naglalakbay, merong humarang sa kanya ng mga masasamang tao na dito'y kinuha ang lahat niyang mga mahalagang gamit, and then siya ay binugbog, di ba? Binugbog siya, iniwan sa tabi ng kalsada na naliligo sa kanyang sariling dugo, at halos siya ay mamatay na, kaya siya ay humihingi ng tulong. Spiritually, ang kahulugan nito, siyempre, yung tao na kung saan ay ginahis ng masama, o yung tinatawag na biktima, ito'y sumisimbolo o tumutukoy sa ating kapwa-tao, na kung saan ay biniktima ni Satanas. At yun namang mabuting Samaritano, yun naman ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, ang ayon sa ginawa, na ang nais din ng ating Panginoong Hesus, kung ano yung ginawa niya, ay yun din naman ang gawin natin. Alam niyo po, ilan, gaya na sinabi ko kanina, madalang ang mga tao na nais gumawa ng katulad ng ginawa ng mabuting Samaritano. Diba? Alam natin yan sa iba't ibang kadahilanan. Kakaunti. Kaya dahil doon, dahil iilan-ilan nga yung tao na may pusong tulad ng mabuting Samaritano, ang ating Diyos ay patuloy na naghahanap ng mga tao na magiging mabuting Samaritano, o yung tinatawag na gagawa ng mga heroic acts, sukdulang yung sarili ay mawala, magkaroon lamang yung iba. Meron mga points na ating i-consider dito bilang pagpapalawak, pagpapalalim ng ating pag-aaral.
dito sa binasa natin dito sa Lucas 10:30 hanggang 30. Yung unang punto na nais nating makita rito, dapat nating makita, yung biktima na tao na binugbog na halos mamatay na ay isang Hudyo. Nangayos sa Biblia, siya ay isang Hudyo. Hindi siya foreigner. Hindi siya mula sa ibang bansa o hindi siya mula sa ibang syudad. Siya ay mula sa Jerusalem. Kung matatandaan natin ang sinabi ng ating Panginoong Sus, bago siya umakyat sa langit, nagbilin siya sa kanyang mga alagad. Ito'y nakatala sa Gawa 1 hanggang 1:8. Kung saan Jesus told them to wait for the power of the Holy Spirit to come upon them. Mag-antay kayo, sabi, na magkakaroon kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng banal na Espiritu and to begin witnessing for Him in Jerusalem. Diba? Ang unang binanggit ng ating Panginoon Jesus, Jerusalem. Lugar na kung saan yon ang kanyang hometown. Kung bibigyan natin ng pansin, kung tayo mismo sa ating sarili, sa ating mga kakilala, sa ating mga mahal sa buhay, ay hindi magpapakita ng pagpapahalaga o yung kabutihan, kanito tayo magpapakita ng kabutihan? Kung sa sarili nga natin, na pamilya, sa sarili natin, na mga kakilala o sa sarili nating mga kababayan, ay hindi tayo makapagpakita ng kabutihan o hindi tayo makapag-witness, ay kanino tayo mag-witness, di ba? Kaya ang nais ng Diyos, magpanimula tayo doon sa tinatawag na ang kabutihan ay maranasan mula sa ating kinabibilangan. Yung pangalawa, ang sabi rito, our actions speak louder than our words. Tama po ba yan? Naniniwala po ba kayo? Nasabi rito, our actions speak louder than our words. Siyempre, napakahalaga nga po nun. Dito po makikita natin sa verses 31 to 32, dito yung sinasabi na yung dalawang tao na nasa sa daan na kung saan ay nakakita doon sa biktima, magkapareho sila ng lahi. They were of the same race, di ba? Magkapareho sila ng lahi. Yung isa ay pare, yung isa ay levita. Pag sinabing mga saserdote, yan ay nasa loob ng templo, di ba? Naglilingkod sa templo, yan ang mga namumuno. At pag sinabi namang Levites, yan yung mga tagapaglingkod sa templo. Kaya makita nyo, yung dalawang taong to ay mula sa loob ng templo. Sila yung mga lingkod ng Diyos, di ba? Na dapat, ang concern nila bilang mga lingkod ng Diyos ay kung paanong matutugunan yung mga pangangailangan ng tao sa kapaligiran. Pero doon sa nangyari sa mabuting Samaritanong istorya, baliktad. Di ba? Yung inaasahan natin na tutugon dahil yun nga yung kanilang dapat na obligasyon ay hindi nangyari na yun. Nakita nung dalawa, nung saserdote at saka ng Levita, yung pangangailangan ng tao na ito'y nakalugmok, sugatan, bugbog, naliligo sa sariling dugo at halos mamatay-matay na. Pero ito'y kanilang nilampasan. Diba? Nilampasan nila. Ni hindi man lamang nila tiningnan para hawakan ng kamay. O tingnan ng pulso kung ito ba ay may buhay pa. Diba? Wala. Basta sabi, umiwas and then lumampas. Bagay na kung saan ay nakalulungkot. Ano kaya ang nais sa isip ng dalawang yon na pwede natin i-apply ngayon sa ating buhay? Kaya maraming tao ang hindi makatulong sa kapwa sa panahon ng matinding pangangailangan ng kapwa kasi meron silang nasa isip kung bakit. Pwede na nasa isip nung dalawa, nung saserdote na yun, nung pari na yun, at saka nung Levita, kasi nagmamadali sila. Meron pa silang appointment, eh baka sila ay mali. Ayaw maabala. Kaya kahit na may nahandusay na halos ay naghihingalo na, hindi nila pinansin kasi nga, nagmamadali sila. Meron namang iba na kaya hindi tumutugon sa pangangailangan ng marami kasi sila masyadong busy. Marami silang ginagawa. Eh kung aasikasuhin pa nila yung iba, para bagang dagdag na pabigat na obligasyon pa. Kaya ang ginagawa nila, hindi sila tumutugon. At ang isa pa, lalo sa ganung sitwasyon na kung saan ay meron duguan, marami ang ayaw tumugon kasi ang kaisipan ayaw madamay.
Di ba? Baka sabihin, madadamay pa ako dyan, baka ako'y madamay pa. Di ba? Ganun nga, kaya yung iba umiiwas. Di ba? Or di kaya, dahil sa kilala nung saserdote, nung pare, at saka ng Levita, na yung sugatan ay hindi naman nila kalahi, katunayan, ay baka iyon ay kaaway pa nila. Di ba? Kaya ang iniisip ngayon ng marami, kapag may mga nangangailangan sa ating kapanahunan, lalo tigit ang mga Kristiyano, ang pinakaginagawa na lamang, ipag-pray ko na lang kayo. I will pray for you. Di ba? Yun ang iniisip tuloy ng mga kakristyanuhan na ang pwede nilang magawa lamang ay makapanalangin. Kasi bakit? Kapag ikaw'y mananalangin, hindi ka naman kinakailangan magbigay ng pera kasi mananalangin ka lang. Hindi ka kinakailangan mabala kasi nasa bahay mo lang ikaw. Hindi ka masasangkot, hindi ka madadamay kasi nananalangin ka lang naman, di ba? Kaya ang pinipili ng tao, kung ano yung sa tingin niya ay maluwan para sa kanya. Bagaman na nakalulungkot, kahit yung pananalangin ay napakaalwan na gawin natin, pero marami pa rin ang hindi nananalangin para sa kanyang kapwa. Di ba? Maring yun ang naging dahilan. At yun din ang nagiging dahilan ng maraming tao ngayon, kaya hindi sila makagawa ng mga heroic acts, ng mga mabubuting bagay na ang makikinabang ay ang kanyang kapwa. Kaya hindi niya magawa yun dahil doon sa mga nakahanay na kadahilanan. Kung kayo tatanungin o kung tayo ang tatanungin, alin doon? Ang nagiging dahilan natin kaya hindi tayo makatulong sa ating kapwa. Di ba? O baka pwedeng sabihin natin, kasi pag ako naman dyan tumulong, hindi naman ako matutulungan niyan. Di ba? Wala naman akong mapapala dyan. Wala namang maitutulong din sa akin yan. O di kaya, yan naman yung ako humingi ng tulong, hindi rin ako tinulungan. Di ba? Kaya yun yung mga naging hadlang kung bakit maraming tao ang hindi makagawa ng tinatawag na kakaiba. Yung paggawa ng mabuti para sa kapwa. Sukdo lang yung kanyang sarili ay mawalan. Di ba? Kaya makikita nyo, extraordinary siya kasi nga, ang normal sa tao, ito, yung hindi siya tumugon sa pangangailangan ng marami. Pag i-apply natin sa ating buhay, siyempre tayo sa iglesia, na kung saan ay kinakausap ng ating Diyos. Sino ba yung mga nasa iglesia? Siyempre, yung mga namumuno, yung mga pastors, and then yung mga miyembro. Siyempre, dumating na ba sa buhay natin bilang pastor na tayo ay hindi man lamang natin tinitingnan yung pangangailangan ng ating kapwa? Diba? Tayo ba bilang pastor, wala nang iniisip kung ano yung magiging tulong ng ating kapwa sa atin? Diba? Maraming ganyan. Maraming leader na iglesia na kung saan ang naging kaisipan ay kung paano lagi na sila ay matutulungan ng church. Diba? Nakalulungkot. Hindi tinawag ang mga likod o mga pastor o mga leader sa iglesia para sila ay tumanggap. Bagaman sinasabi sa Biblia na meron silang karapatan tumanggap. Pero hindi lamang iyon. Hindi sinasabi sa Biblia na huwag tayong tumulong sa nangangailangan. Financially, physically, spiritually, bahagi ng ating pagtulong yan. Diba? Ang nagiging pinagtutuunan ng marami na mga nangunguna ay kung paanong mapalalago ang kanilang kaalaman, edukasyon, yung karunungan. Kaya tuloy yung salvation at saka yung tinatawag na sanctification, yun ay nawala, napabayaan. Diba? Eh hindi sa harap ng ating Diyos, alam natin lahat yan. Hindi mahalaga kung ano yung ating nalalaman. Yung dami ng ating nalalaman. Kahit ilan yan, pero yung ilan na yan ay nagagawa natin. Yan ang may punto sa Diyos. Pero kahit anong dami ang alam natin na salita ng Diyos, pero ito hindi naman natin nagagawa sa ating kapwa, walang kabuluhan. Para sa mga miyembro, siyempre ano yun? Yung kaisipan ng miyembro na, yan namang pag-abot sa kapwa, yung witnessing, yung evangelism, yan ang may trabaho ng mga pastor. Trabaho yan ng mga manggagawa, di ba? Nagkakamali tayo doon. Baka hindi pa natin alam yung kasaysayan ng Good Samaritan. Ito ay tumutukoy sa lahat. Lalo't higit sa mga katulad natin, ang mga nakakilala at tumanggap sa ating Diyos, ito'y obligasyon natin na gawin din natin sa ating kapwa. Hindi lamang ng ating mga leader o ng ating mga kapastoran. Dito sa parabola na ito,
Hindi naman ito ikinuwento ng ating Panginoong Sus para lamang siya ay makapagbigay ng magandang ilustrasyon. Hindi ito katulad ng mga halimbawa, yung mga nagme-message, yung mga nag-example, na parang mapaganda yung mensahe, gagamit na magandang illustration. Di ba? Ginagawa ito, magpapaganda yun. Pero dito sa pangyayari ito, hindi ito ang layunin ng Diyos. Yung makapagbigay lamang ng magandang istorya, makapagbigay ng magandang ilustrasyon. Ang tinutukoy rito, ang binabanggit dito ng ating Panginoong Sus ay ang katotohanan na ito'y aktwal na nangyayari noon, ngayon, at alam ko na maging hanggang sa panahong darating. Patuloy na nangyayari na marami ang napapabayaan, marami ang lumuluha, marami ang napapahamak, marami ang namamatay, kasi marami ang hindi tumutuloy. Kaya hanggang sa ngayon, God still needs heroes na kung saan ay gagawa ng mga hindi normal na gawain. Sa verse 33, yung hero na kung saan yung Good Samaritan na ginamit ng ating Diyos, hindi naman kapareho ng lahi, gaya ng sinabi natin kanina. Yung kanyang tinulungan, magkaiba naman ng lahi. Katunayan, sa kasaysayan, sila ay magkasalungat. Hindi maganda ang relasyon nila. Di ba? Kasi bakit? Ang turing ng mga Hudyo kasi sa mga Samaritano, mga mabababang uri ng tao. Kaya hindi sila in good relationship, hindi sila in good terms. Nabunga ng pagiging hindi in good terms, di ba? Sa atin tayo. Ito yung nagiging dahilan, kaya hindi tayo makatulong sa kapwa. Di ba? Ang masaya tayong natutulungan natin, yung mga kaibigan natin, in good terms tayo. Pero dito, pinagdiinan ng Diyos eh. Di ba? Ipinagdiinan niya yung katotohanan na yung kabutihan natin ay hindi lamang sa mga kaibigan at mga kalahi at mga kilala lang, kundi lalo't higit sa mga tao na hindi maganda o wala tayong relasyon. Nang purpose, magkaroon tayo ng tinatawag na relasyon sa kanila. Salamat sa Diyos kasi yung Good Samaritan na ginamit ng ating Diyos ay kinakitaan ng compassion. Kaya nga tinawag na Good Samaritan. Yung goodness ng Samaritan. Dahil doon sa kanyang compassion. Alam nyo, lahat ng tao, naniniwala ako, naaawa sa mga tao na kung saan ay nangangailangan. Pangkalahatang pagsasalita, pangkalahatang damdamin ng tao, lahat tayo may awa sa mga nangangailangan, pero hindi lahat tumutulong. Di ba? Pero yung naramdaman ng tao na yon, ng Good Samaritan, yung compassion, na ito rin yung ginawa ng ating Panginoong Sus. Di ba? Yung compassion na meron siya. Kung matatandaan nyo, ng ating Panginoong Sus ay nangangaral yung panahon ng kanyang pag-ministeryo. Nang makita niya yung multitudes, nandun lahat yung iba't ibang uri ng tao na may iba't ibang uri ng pangangailangan. Di ba? Ano sabi ron? Say na habag. Yung compassion. At bunga ng kanyang kahabaga, nakita niya, merong mga nagugutom. Meron ba kayong alam ng mga nagugutom ngayon? Dito, nung malaman ng ating Panginoong Sus na merong mga nagugutom, nakaramdam siya ng habag. At bunga ng habag na kanyang naramdaman, siya'y gumawa. Diba? Pinakain niya yung mga nagugutom. Nakita niya, merong mga may sakit. Naniniwala ba kayo na maraming may sakit ngayon? Nung makita ng ating Panginoong Sus yung maraming may sakit, nahabag siya. At pinagaling niya yung mga may sakit. Diba? Napakahalaga nun. Doon sa mga multitudes na yun, doon sa maraming tao na yun, nakita rin niya yung mga iba't iba ang kalalagayan. May mga sinasapian ng masamang espiritu, mayroong mga may problema, lahat. May mga inuusig, may mga napipighati, may mga alam pa rin kayong mga ganyan. Nang makita at malaman nyo ang ating Panginoong Sus, ang ginawa niya, yung mga napipighati, yung mga alipin ng kasalanan, yung mga alipin ng masama,
ang lahat ng iyon ay pinalayat ng ating Panginoong Sus. Sa ating kapanahunan, i-apply natin. Siyempre, ganun lagi. Hindi tayo nakakapakinig ng salita para lang malaman ang istorya noon. Di ba? Kaya yung mga istorya ngayon sa Biblia ay ating naririnig at pag-aaralan para ito'y ma-apply sa ating buhay at magkaroon tayo ng tinatawag na same na pagtugon kung paano ang mga lingkod ng Diyos noon ay tumugon sa mga taong nangangailangan. Multitudes. Napakaraming nangangailangan sa lahat ng panig ng mundo. Yung Good Samaritan, ano yung kanyang ginawa? Nakita niya yung pangangailangan. Merong sugat. Ano ang kailangan sa sugat? Dapat gumaling ang sugat. Ang ating Panginoong Sus, nung makita niyang may sakit, instantly, pinagaling niya. Dito, palibasa yung Good Samaritan na hindi naman ang ating Panginoong Sus. Ano yung kanyang ginawa na praktikal? Nakita na niya yung sugat, binuhusan niya ng oil at saka ng alak, ng alcohol. And then sa kanya binin. Nilagyan niya ng benda. Di ba? Nauuhaw, pinainom niya sa sarili niyang container, sa kanya yung sarili niyang thermos. Na dapat ay para sa kanya lang, doon niya pinainom. Yung biktima. Pagkatapos yung kanyang means of transportation, yung kanyang sasakyan na noon ay hayop, doon niya isinakay. Siya'y naglakad. Para lamang mahihatid yung nangangailangan doon sa lugar na bahay tuluyan. And then, ano pa yung ginawa niya? Kung ano man yung pangangailangan doon sa bahay tuluyan, gamot at kung ano man nababayaran, ibinigay niya. Binayaran niya. At hindi lang yon, inubliga pa niya ang sarili niya. Anong ibig sabihin dito ng inubliga niya ang sarili niya? Ang sabi niya, kung meron man na magiging pangangailangan pa o kakulangan sa gastos sa pagpapagaling sa taong yan, sabi doon sa bahay tuluyan, babalik ako at pagbabalik ko, babayaran ko pa. Diba ito yung eksakto na ano nakikita natin sa sanglibutan, di ba? Napakaraming nangangailangan. Kaya although noon pa man ay binabanggit natin, marami tayo na loobin ng Panginoon na tayo gamitin niyang instrumento para ma-address ang bagay na yan. Meron tayo talagang ninanais na magawa para sa mga taong nangangailangan na sana iloob ng Panginoon ipagkaloob sa atin. At tayo yung gamitin para magawa yan. Yung mabuting Samaritano, siya'y namuhay. Ipinamuhay niya yung bagay na dapat ay ipamuhay din natin. Diba? Ang sabi ng ating Panginoon Sus, yung kanyang mga ginawa niya para tularan natin. Hindi na mahirap para sa atin hindi na tayo manghuhula, ano ba gagawin natin? Diba? Gaya ni Apostol Pablo, tularan niyo ako. Gaya ng ginagawa kong pagtulad kay Kristo. Diba? Yun ang isa sa napakahalaga na ginawa ng mabuting Samaritano. Ang ating Panginoong Sus, pag tinignan nyo, yung kanyang ginawa para sa atin, yung kanyang pagbabayad sa mga kasalanan na tayo ang dapat magbayad, yung pagtanggap ng parusa, paghagupit na dapat ay tayong hagupitin, yung kamatayan na dapat ay tayo tumanggap, siya tumanggap noon at pinagtagumpayan niya, ginawa niya ang lahat ng iyon na alam niya sa isip niya, wala tayong makayanang bayaran. Diba? Inisip ba ng ating Panginoon Sus, itong mga taong to, pag ito na may iniligtas ko, ako'y mababayaran nitong mga to. Diba? Walang ganon. Ginawa niya ang lahat ng iyon unconditionally para sa lahat ng tao. Diba? So, dulang may mga tao na hindi tumanggap sa kanyang ginawa. Diba? Tayo, tao, diba? Ano isa sa nagiging kondisyon natin? Tutulong tayo kung sa tingin natin ay ganito, ganyan. Marami tayong kondisyones. Pero si Jesus, sukdo lang yung buhay niya, ibinigay. Diba? Nasa sa atin na kung tatanggapin natin o hindi. Pero doon sa mga tatanggap, yun ang magkakaroon ng kumpletong pakinabang. At doon sa mga hindi tatanggap, alam naman natin sa ngayon sa Biblia, ang patutungahan ay kaparusahan. Sa kabila nung ginawa niya yun, yung mabuting Samaritano, iniisip pa niya na yung taong sugatan o yung biktima, ito itutulungan ko, ganyan-ganyan, at lahat ng magagastos ko, papatungan ako ng porsyento. At meron ba siyang ganon? Wala. Di ba? Hindi niya inisip sa kanyang pagtulong
kung ano yung kanyang tatanggaping pakinabang. Di ba? Wala. Kaya kaya sabi nga madalang, ang normal sa tao, ito yung likas ng tao. Tutulong kung sa tingin niya ay kakilala niya o pwedeng tulungan o di kaya ay makakapagbalik din ang tulong sa kanya. Ay very popular kapag exchange gift, kapag yung tinatawag na yung Christmas, di ba? Ano ba ang exchange gift? Na dapat ang essence, hindi exchange gift, kundi dapat pagbibigay lang talaga ng regalo. Kasi pag sinabing exchange gift, umaasa ka na kapag ikay may binigay, may bibigay sa'yo. Di ba? Dapat gift giving lang. Para nakakondisyon ka sa kaisipan mo na magbibigay ka lang. Kung ikaw ay tumanggap, in return, blessing yon. Di ba? Blessing yon. Pero hindi dapat na kaya ka magbibigay kasi alam mo, may tatanggap naman. Kaya nakalulungkot ang ginagawa para pare-parehas, nilalagyan ng same amount. Di ba? Kasi na baka bumili ka ng 1,000, ang binigay sa'yo 100, unfair. Wala yung essence ng tinatawag na giving. Ganon din dito sa nangyaring ito. Hindi nagbigay ang ating Panginoong Sus ng sakripisyo ng kanyang buhay para lamang magkaroon ng umasa siya ng kapalit na siya'y makikinabang. Ganon din yung mabuting Samaritano. Alam niyo po, bilang pagtatapos po, ano yung dapat na matutunan natin dito? Bagaman marami na tayong binanggit. Ano yung dapat na ikintal natin sa isip natin tungkol dito sa ating pinag-usapan na kwento ng ating Panginoong Sus? Sa huling bahagi, yung sa verse 36, dito'y sinabi, ang sabi rito, at nagtanong si Jesus, sa palagay mo, kasi may nagtanong sa kanya kung paano magkaano ng pagmamana. Sabi rito, sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay sa kapwa? Ang taong hinarang ng mga tulisan. Ng mga taong hinarang sa tulisan. Kasi tatlong tao yun Yung priest, yung Levite, at saka yung Samaritan. Ang tanong ng ating Panginoong Sus, sino doon? Sa palagay mo, ang naging tunay sa kanyang kapwa? Kasi dito, ang tinutukoy dito, na kapwa, someone who is in need. Pag sinabing kapwa, ang tinutukoy dito sa parabola, ay isang tao na kung saan ay nangangailangan. Dito makikita natin na yung pagtulong na ipinakita rito ng Samaritano, pagtulong na walang pinipili, walang itinatangi. Di ba? Kaya ito naman yung nangyayari sa atin, di ba? Dito sa pamimigay ng mga relief goods, di ba? Meron tayong mga naririnig na may mga pinipili, may mga itinatangi. Dito, whatever race, nationality, religion, kung ano man ang relihiyon na pinabibilangan. Miski sa panahon ito, ang pagtulong ay anong relihiyon mo. Hindi ganoon. Gustong ipakita ng Diyos na walang barrier, wala dapat na bakod o limitasyon sa ating pagtulong. Lahat. Katunayan, ang ginawa ng ating Panginoong Sus yung pagliligtas, wala siyang pinili. Lahat. Bagaman originally, sa lumang tipan, ang mga Israel ay bayang pinili niya, pero nung ginawa ng ating Panginoong Sus yung pagliligtas, ito'y nabuksan na para sa lahat ng tao. Di ba? Mahirap ka man, mayaman ka man, ano man ang kalalagayan mo sa buhay. Na ito rin dapat ang maging pagtugon natin kung paano tayo magiging mabuti sa ating kapwa. Ano mang klase, ano mang uri, ano man ang estado ng buhay ng kapwa natin na nangangailangan ng tulong, ang sabi nito yung kinakailangan tayong tumulong. Kaya sabi sa Marcos 12:31, ang utos ng ating Panginoon Jesus, ang sabi niya, ang 10 kautusan ay nauwi sa walang dalawa. Ano yung isa? Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa pinag-aralan natin, sino ba yung kapwa na tinukoy ng ating Panginoong Sus? Ito yung kapwa-tao natin na nangangailangan, na kinakailangan natin mahalin. Hindi sinabi rito, mahalin mo ang ilan sa iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Hindi sinabi ng ating Panginoong Sus, mahalin mo ang kapwa mo na sa tingin mo'y okay sa'yo
Walang ganon. Di ba lahat? Walang pinipili. Kung tayo nga, di ba? Kung tayo nga, mga kapatid, kung titingnan natin yung sarili natin, tayo ba'y kapili-pili ng Diyos? Di ba? Hindi rin. Pero salamat, tayo pinili niya. Bagaman tayo ay kumbaga sa mga prutas o sa mga kamatis, tayo ay reject. Pero hindi, sama-sama. Diba? Lahat tayo, pinili na. Ang sabi rito, no? Tatandaan natin bilang pagdidiin. Para mailagay natin yung sarili natin doon sa dalawang tao, doon sa priest at saka doon sa Levite. Yung dalawang taong yon na kung saan ay lumampas doon sa tao na nangangailangan o doon sa biktima, sila yung mga naturuan na kung paano nila iibigin ang kapwa. Tayo sa iglesia, tayo ba alam natin ang katuruan na ibigin natin ang ating kapwa? Sino po yung nakakaalam ng katuruan na yun? Amen. Tayo po lahat. Ang sabi rito, sa salita ng Diyos, mismo ang ating Panginoon Jesus, ibigin mo ang iyong kapwa. Ang pag-ibig ng Diyos na sinabi ng Diyos, sabi sa John 3:16, na sinabi niya na, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, gumawa siya. Anong ginawa niya? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ibig sabihin, ang pag-ibig ay naipakikita sa pamamagitan ng ating gawa. Our actions speak louder than our voice. Kaya yung pag-ibig na alam natin, dapat ito na ipakikita natin. Kaya ang tanong ko kanina, ngayon, alam ba natin ang katuruan na mahalin natin ang ating kapwa? Amen. Pero kinakailangan gawin natin to. Yung dalawa, yung Levite at saka yung pare, anong sabi ang turo na ibinigay sa kanila noon? Sabi sa Levitico 19:33-34. Kaya alam nila yung pag-ibig sa kapwa Ang sabi rito sa Levites, sa Levita, Leviticus 19:33-34. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhang kasama nyo. Ibigin nyo sila at ituring na kapatid. Alalahanin nyong naging mga dayuhan din kayo sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Alam ba ng Levita yung katuruan na dapat mahalin ng kapwa? Dito, specific, dayuhan. Sa kabila na alam nila yun, hindi nila tinulungan. Pero sila ay naglilingkod sa templo. Patungkol sa mga priest, sa Deuteronomio 17:19, ang sabi rito, sapagkat si Yahweh na iyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot, walang itinatangi at hindi nasusuhulan. Sa verse 18, binibigyan niya ng katarungan ang mga ulila at balo, minamahal niya ang mga dayuhan, at binibigyan ng pagkain at damit. Ibigin ninyo ang mga dayuhan, sapagkat kayo may naging dayuhan din sa Ehipto. Ito, maliwanag ang katuruan na itinuturo sa mga priest, di ba? Sa mga Levita, ito yung binanggit. Pero sa kabila nun, sa kabila na alam nila ang lahat ng yun, nung actual na, hindi naman nila ginagawa. Ang tawag doon, mga hypocrites. They know the teaching. They know the word of God. Sinasabi nila na pagkatapos na-bless sila. Pero pagdating ng dulo sa application na wala. They were hypocrites. Kaya ito ang challenge ng Diyos sa atin. Lahat tayo sina-challenge. Walang masama na tingnan natin ang ating sarili. Walang masama na abutin natin ang pangailangan natin. Gaya ng Jerusalem na tinutukoy ng ating Panginoon Jesus. Pero hindi natin dapat kalimutan ang Panginoong Bayan, ang kapwa. Ang ating kapwa na sa umagang ito ay pinagdiinan ng ating Panginoong Jesus. Mahalin mo ang iyong kapwa. Alalahanin mo ang iyong kapwa. Minsan nga pag nakain, may mga pagkain tira-tira. Naisip natin, may mga tao na walang makain. Sukdulan yung mga tira-tira sa restaurant ang kanilang iniupo para kayo. Hindi ganun kadali. Kaya sina-challenge tayo ng Diyos sa umagang ito. Sina-challenge tayo na magawa ng mga lingkod ng Diyos
yung kakaiba sa karaniwan. Kakaiba sa mga dati na natin ginagawa. Hindi lamang sa panahon ng krisis, kundi sa lahat ng panahon. Matuto tayo at isagawa natin yung pagsasakripisyo, yung pagtitiis, magtalaga tayo na patuloy ng buhay para sa ating kapwa na wala tayong inaantay na kapalit. Hanggang sa ngayon, God is still looking for heroes. God still needs heroes of faith. Nais ng Diyos na tayo ay maging mga hero sa kanyang paningin. Pagpalain tayo ng Diyos at sana ang mga salita na ating narinig ay maging hamon sa bawat isa upang gawin natin ang mga bagay na kakaiba. So, dulang tayo mawala, magkaroon lamang ng marami.